Matapos ang kaliwat ka ng black screening ng pelikulang Neophyte 26 sa mga sinihan na idinirect ni Romel Penesa na pinagbibidahan naman ni Derek Monasterio, El Villanueva, Angelica Jones, Ronald Adamat, John Lucas, Neil Ryan Sese, Andrea Del Rosario at marami pang iba, maaari nang abangan ng mga manonood sa iba't ibang sinihan sa buong bansa ang showing at schedule ng natatanging pelikula. Ang istorya ng Neophyte 26 ay iikot sa kwento ni Ned, karakter na ginagampanan ni Derek na isang estudyanteng mahihiwalay sa pamilya para makapag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Ipapakita rin dito kung paano siya makakasali sa isang fraternity na susubok sa relasyon niya sa kanyang pamilya, kaibigan at iba pang taong nakapaligid sa kanya. Ayon kay Direk Romel Penesa na direktor din ng Lolong at Black Rider, napapanahong maipanood ang Neophyte 26 lalo na sa mga kabataan at magulang. Isinusulong din daw kasi ng nasabing pelikula ang anti-hazing law na bilang siya ay isang miyembro rin ng Tau Gamma Phi Fraternity. Actually, ang kahalagahan nito, isa lang. Be aware kung anong fraternity ang papasukan nyo. Number 2, yung mga magulang bantayan nyo yung mga anak nyo. Kasi technically, hindi nyo alam ang mangyayari once na lumabas na sila ng bahay. At gusto ko ipakita sa movie na to na ang initiation rite medyo nababago na, hindi. Pero ngayon parang kita ko minsan umiinom, kaya ako pinakita to umiinom, may nagda-drugs, wow, uncontrollable, tapos may selos pa. Ito pinapakita ko na teka lang, magunos dili tayo, tigilan natin ito. Kung mag-hazing tayo, tama na, alisin na natin kung ganito lang ang gagawin natin. Para naman sa mga kabataang beauty queens na nanood ng pelikula, mahalagang mapanood din ng mga kapwa nila youth ang Neophyte 26 nang sa gayon ay maimulat din ng mga ito sa kung papaano pipili ng sasamahang grupo o organisasyon. Really, parang ang ganda niya po para sa mga bata po ngayon, lalo na po sa mga nangyayari na po, katulad po ng before sa Tacloban po is parang naisip ko po na maganda po itong panoorin po sa mga bata para po ma-inspire po sila na sa magandang way po, ganun po. Pero the youth, as a student leader myself, nakaka-encounter din ako ng bullying sa school, so it actually made me realize that there's more to life if we could be more compassionate towards people despite of their background. So, you know, this is not just a show, this is also like, it also sends us a message. So, I am very grateful na hindi lang kami na-entertain but also marami kaming lessons na natutunan as a youth na din po. Yeah. malaking help po siya para ma-open yung mind ng mga kabataan, especially yung mga lalaki na talagang na-expose sa gantong environment. And to say na yung gantong things, we should avoid the hazing, and also it's okay to be part of different environment, organizations, lalo na kapag merong good influence sa atin. We should always be careful of the environment that we put ourselves in. Suportado naman ng mga miyembro ng Triskelion na nanood din ng pelikula ang pagpapalabas ng istoryang magbabahagi ng kwento ni Ned. Binigyan din ng mga ito na hindi nangangahulugang masama ang pagiging kabilang sa fraternity o anumang grupo basta hindi ito masamang impluensya. Ang ano ko lang dyan is yung para sa mga kabataan na gusto sumali sa fraternity, piliin nilang maigi kung ano yung papasukin nila. At the same time, syempre sa definition kasi ng hazing, iba-iba kasi minsan kasi yung pag sobra yung mga karahasan, that's the time na nagkakaroon lang ng mga casualties. Pero in reality, wala naman talaga masama sa fraternity. So wala naman ako nakikita masama sa pagsali sa fraternity. Siguro lang, nagiging abusive lang yung ibang mga yung katulad sa movie, yung mga master, kaya may nangyayaring ganon. Yung artistic siguro na interpretation ng director, syempre hindi naman bias dahil Brad, no? Syempre naipakita ron kung ano yung pinagdaraanan ng mga kabataan, bakit may mga tao na nahahatak into fraternities but may mga hindi. Depende kasi sa reason, ano? Pero syempre yung strength doon is yung core family values. Hindi naman kasi lahat ng tao prepared sa iba't ibang pagsubok and struggles Pero still, kumbaga having us yung strong and good family by your side, so siguro isa yun sa mga pinakamagandang kapit natin
na magagawa para hindi rin tayo maligaw na lagdas. So more on siguro yung mga kabataan kasi ngayon more on social media and friends. Siguro balik lang tayo sa basics. Paalagaan natin yung family, friends, siblings. Siguro hindi tayo maliligaw. Good yun. Maganda yung story kasi pinapakita niya na may choices ang lahat ng tao. Hindi naman direct lang dun sa fat. Samantala, una nang naipalabas ang Neophyte 26 sa ilang sinihan sa Laguna, Quezon City at sa mga eskwelahan. Sa August naman sa SM Ayala Cinema ipapalabas ang pelikula habang inaayos pang schedule sa iba pang mga sinihan. Invite ko kayo personally ako mag-invite sa inyo. Hindi kayo magsisisi, hindi kayo mag-ano sa binayad nyo kasi po napapanahon. Tama na, bantayan nyo po yung anak nyo at kayo naman mga bata, sipin nyo kung papasok kayo or hindi. Kasi kung may ganitong hazing, wag na, tigilan nyo na to. Isa naman sa pinasalamatan ni Direk Penesa sa TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. na sinuportahan ng block screening ng kanyang pelikula sa Vertis North, Quezon City, kung saan matatandaan na isa rin ang mambabatas sa nagsusulong ng anti-hazing law. Yes, suportado ko, lalo na si Kong Teves. Pag sinabi, naniniwala ako sa sinabi. Alam mo, bigyan halaga natin si Kong Teves, hindi ko sa inaano, hindi dahil brad ko. Tama po yung adhikay niya, tama po yung ginagawa niya. Kaya mga brads, pakinggan natin si Brad Kong Teves kasi alam ko si Bong para sa nakakarami. Hindi po yan para sa kanya lang. Thank you Kong, thank you. Ikaw yung isa sa, hindi ko mabubuo itong premiere na to, special screening na to kung wala ka. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.